3 months ago ay bumili ako ng iPhone. First iPhone ko to kaya matik 16 Pro Max agad. Sa mahal ng iPhone, napabili din ako ng tempered glass at clear case for protection. Di siya ganun kalaki, close ang size nila ng Poco F5 Pro ko na nag-boot loop. Sa tingin ko ay nag-peak na si iPhone mula nang nagkaroon ito ng Type-C port at customizable na action button. Samantalang ang distinct feature nitong dedicated camera shutter button ay bihira ko lang gamitin. Camera talaga ang reason kung bakit ko to binili. Maganda din naman ang Samsung S25 Ultra kaso takot ako sa green lines. Maganda din ang Google Pixel phones pero di sila officially sold locally. Pinaka nagustuhan ko sa camera niya ay ang low light shots, indoor man o outdoors gaya nito. Kung mahilig ka mag-take ng pictures at videos, ay suggest na 512 gigs o 1 terabyte ang kunin mo. 3 months pa lang itong sa akin pero kalahati na agad ng storage ang na-consume ko. Kung media consumption lang naman gaya ng Netflix at YouTube, overkill tong unit na to. Dito ako nag-i-edit ng short form videos ko pero nakakakuha pa din ako ng decent screen time. Pinakaayaw ko dito yung mabagal na nga yung charging speed, tinanggal pa nila yung charging brick. At kahit plus points ang pagkakaroon ng MagSafe, para sa flagship phone for 2024-2025, deserve natin yung faster charging speeds. Nakakapraning ang laging pagsilip ng battery health at sure ako ang karamihan ng iPhone users ay may sidekick na Android phone for gaming. Guilty ako dyan pati sa pagtago ng paper bag at resibo sa loob ng iPhone box.